Okay? So yun nga po, di ba ang ganda no, na wow, kasi celebrate lang ng Christmas. Tapos ito naman, New Year naman. Ako po, gusto ko po yung pagkakasunod. Kasi kung isipin po ninyo, ano kaya kung ang magkasunod, Biyernes Santo at Bagong Taon? O kaya, ano pa ba? Undas at Bagong Taon. How about that? Yung, pagkatapos ng Undas, ito New Year na agad. No? O kaya Valentine's, tapos Bagong Taon. Ano kaya? Ano kaya ang feeling nun, no? Siguro kung Undas at Bagong Taon, kakanta ka ng We wish you a scary Undas and a Happy New Year. No? Hindi bagay no? Kapag zaman sinabing Valentine's, we wish you a merry love life and a happy new one. No? Yung pa namang iba kung makapag-ibig pang isang linggo lang talaga. Na, di ba? No? So, ang hirap naman yata yung bagong love life, bagong jowa, kaka-Valentine's lang. Di ba? Ay, ano naman? We wish you a Holy Friday and a Happy New Year. No? Parang di bagay talaga no? Dapat talaga, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year, right? Kaya, isa pang mga advantage yan, siyempre, tingnan mo minsan ka lang bibili ng queso de bola, no? Pwede yung tira mo nung Noche Buena, pwede na sa medianoche, no? Yung hamon, pwede rin, kung hindi mo naubos, pwede rin pa rin hanggang ngayon. Kaya lang hindi na bilog, pastor. No, ano naman, nagpapapaniwala ka sa bilog na yan. Di ba? Yung ano pa, no, of course, mayroon ka ng bagong taon, may bagong gamit kasi naregaluhan ka nung Christmas, right? Kasi kung Undas po ang nauna, bagong taon, malamang walang magre-regalo sa'yo. Right? Ano ba? No? Yung season nga, sabi ko no, yung mga ibang mga grupo hindi naniniwala sa Christmas, pero nakita ko meron po akong nakita na nag-celebrate sila ng New Year, nag-exchange gift din sila. Pero sa kanilang grupo, sa kanilang paniniwala, bawal daw ang Christmas, mag-celebrate ng Christmas. Kaya meron silang New Year celebration. At nag-exchange gift, tinanong ko yung pambalot, parang pang Merry Christmas din yung pambalot no? So at least nakapamasko pa rin sila. Kaya mabuti na lang magkasunod. Right? Okay. So, ngayon po mga kapatid, kaya ko sinasabi ito, alam nyo, no? Sa totoo lang, hindi lang yan dahil sa mga bagay na yan na dahil sa season lang, kundi ang ganda naman talagang pagkakasunod na since dumating si Lord, it should start to a new life. Tama? To a new start. Tama? Aba, oo nga no, nagpasko, dumating ang Panginoon. Oo nga, kung dumating si Lord, dapat mayroong kasama yan na new start. Kaya ang ganda ng kasunod niya agad yung New Year. Kaya nga last Christmas, I talk about Christ in you. Ngayon, alam po ninyo, Christ in you should lead to a happy new you. Yan. Christ in you should lead to a happy new you. Ano ba? Kung nasa akin si Jesus, ano dapat effect niyan? Okay, dapat mayroong masayang bagong ikaw. Tingnan po natin ito 2 Corinthians 5:17, familiar to many of you. 2 Corinthians 5:17. Sabi po ng Panginoon for if anyone is in Christ, he is a new creation. Tapos, the old has gone, the new has come. Wow! No? Ano raw? Kung sino man ay nakay Kristo. Ano raw nangyari? Siya ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Kaya nga mga kapatid, ito talaga no? Para sa mga totoong Kristiyano, totoong mayroong Jesus sa kanilang buhay, alam po ninyo, hindi lang po tayo para magbagong taon. Dapat tayo po ay para magbagong tao. Amen ba? Pakitignan nga yung katabi, yung bago ka na, bebe. Okay, hindi tayo puro bagong taon lang. No? Dapat bagong tao ang effect niyan sa buhay natin. Ngayon, maaaring iniisip po ng iba, ilang linggo na rin, alam mo na rin ako nag-church, pastor, pero hindi pa rin ako gaanong nagbabago. No? Kaya yung iba, tinitignan yung asawa, bakit yung asawa ko? No? Bakit yung anak ko? Bakit yung kapitbahay ko? Hindi pa rin nagbabago. Akala ko ba new creation? We have to understand na ang unang-unang ginawang pagbabago po ng Panginoon sa buhay natin ay inner change. Okay? Meron siyang pinalitan sa puso natin, pinalitan niya, yun po ang ating espiritu, no? At susunod po yan sa mga susunod na mga panahon, makikita po natin na nakikita na yung pagbabago.
doon po makikita na oo nga, no? Bago yung character, bago yung, di ba? Ang dami ng mga naiba, parang di ko nakilala, no? Katitingin ka balang araw sa sarili mo, nga, ibang-iba na nga ako, no? As you continue serving the Lord kasi, talagang mayroon pong mga changes. Mayroon hindi mo pa nakikita ngayon, nung iba, hindi pa natin gaano na-appreciate kasi nga, pero dapat paniwalaan pa rin natin na talagang mayroon ng pagbabagong ginawa ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Why? Kailan nag-umpisa yan? Sabi po ng Bible, if anyone is in Christ. Pag tayo po, tinanggap natin si Lord at tayo po nasa Panginoon na, sabi ng Panginoon, ikaw ay akin, ako ay sayo, no? Then, nag-umpisa na po doon yung sinasabing change. Yan, okay? So dapat ma-establish muna yun, mga kapatid, na maniwala tayo, tinanggap natin si Lord, mayroon nang nagbago sa atin. No? Maaring hindi pa dramatic, pero mayroon nang nagbago. Pero sabi ko nga, how to, yung Happy New You, so how can it be? No? Paano magkaroon ng Happy New Me? No? Kasi pwede po pala na you can be new and yet unhappy. Right? Right? Pwede, okay, tinanggap mo naman na si Lord. Okay, sige, may nabago, pero hindi ko naman ma-feel. Diba? Hindi ko naman maramdaman yung happiness na iyan, no? Kasi kaya nga po, mayroong mga bagay na kailangan natin matutunan. Kaya para tayo bilang mga binagong tao ng Panginoon, maranasan natin yung kinakantang lumang kanta, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Come on, sino nakakaalam ng kantang yon, no? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. So paano ba? Mayroong ilang bagay na dapat na gawin, ha, mga kapatid, no? Number one, you need a change mindset. Okay, that's number one. Okay, paano ba na magkaroon ng Happy New You? Okay, anong una? Change mindset. Naniniwala po ba kayo na yung takbo ng isip natin magiging takbo rin ng buhay natin? Come on, come on. No? Kung ano raw yung nangingibabaw sa ating mga isipan, ay ganun din daw po yung magiging karakter, no? Description ng ating mga buhay. So, napahalaga po pala talaga yung mindset. No, kung ano ba, paano ba ako mag-isip? Ano ba yung mentalidad ko, no? Ano ba yung mga pagtingin ko? Paano ba tumakbo yung isip ko? Importante po 'yan, no? At mayroong ilang mga bagay po na mahalagang ma-address natin. I'll just mention some, pero mamaya po mahalaga po makita natin ano po ba yung pinakamahalagang mindset sa lahat. Pero ito po yung mga mindset na tingin ko dapat mawala sa atin. Una, yung utak retro. Bagay ba kay Louie yung wig niya, no? Mas pumogi, no? Alam mo bro, araw-araw maganyan ka na. Pro, di ba? Okay? So, actually, hindi ako sinabihan nitong mga to agad no? Na kung sinabihan lang sana ako ng mas maaga, na retro tayo ngayon, sana nagpahaba ako ng patilya at nagpabiguti ako ng paganon, yung tapos gaganon, no? Okay, para Mr. Suave, no? Pero yeah, of course, it's maganda na balik-balik sa mga disco time, no? Pero alam po ninyo, pag sinabi ko pong utak retro, maraming mga tao po talaga na kaya hindi nabubuhay ng masaya kasi nabubuhay sa nakaraan. Nakita na ba kayo ng ganon, mga kapatid, ha? No? Pambira, hanggang ngayon ba naman si ex pa rin iniisip mo? Mayroon na ngang iba, no? Tingnan mo nga katabi mo, i-unfriend mo na kasi, no? I-unfollow mo na rin. Pinapahirapan mo lang kalooban mo. Di ba? Pero it's not just about that. Di ba? Dami mga bagay na tingin natin, puro tungkol sa nakaraan. Mabuti pa ng panahon ni Magellan. Pinatay siya nila Lapu-Lapu. Ganun ka? Mabuti pa yung ganyan. No? Alam po ninyo, kapag tayo puro nakaraan ang nangingibabaw sa atin, puro memories of the past, mahirap po talaga na ma-appreciate natin yung mga bagay na bago. Tama po ba? May new normal lang, gusto mo pa rin. Di ba? Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakapag-adjust, come on naman. No? Kailan pa ba tayo ganito? Di ba? Na nung March pa, kapag po lagi nating hinahanap yung sana ganito, sana ganyan. No? Alam nyo, mga kapatid, mahirap po talagang maging masaya. No? So, totoo po, may mga bagay sa nakaraan di natin dapat kinakalimutan, nagsuserve as inspiration natin sa buhay, pero alam po ninyo, isang bagay talaga na dapat mangyari is we learn how to cope. Diba? We learn how to change. Huwag utak retro. Ano pa? Yung utak sana all. Ano ganon, no? Bakit hindi ka happy? Ilan na makita mo sana all?
Di ba, lahat na nakapost, sana all. Yeah? In a status, in a relationship, no? Sana all. Di ba? Tapos, mayroong nakabili ng bagong gadget, sana all. Di ba? Come on naman, no? Sa totoo lang, naniniwala ba talaga kayo na, of course, alam ko, expression lang naman yon. Pero kung siseryosohin mo siya, oo nga, no? Kung lahat na lang nga na nakikita ko, sana all, no? Hindi naman talaga pwede, hindi naman talaga makabubuti. Tama? Tama? Isipin mo, sabihin mo nga sa akin, halimbawa nakita mo siya, no? Mayroong love life, tapos sasabihin mo, sana all, no? Tingin mo, papayag ako na yung anak kong 15 years old mag-love life? Di ba? May mga bagay na, okay, good for others, but, alam po ninyo, listen carefully, not everything is good for everyone. Not everything is good for everyone. Hindi porke ginusto mo siya, hindi porke dinisire mo siya, ibig sabihin mabuti rin para sa'yo. Tama? Tama? May mga bagay na mabuti sa iba, pero hindi ibig sabihin ay mabuti rin sa iyo. Kaya kung gusto natin, para lahat magkaroon ako, gusto mo magkaroon yan, okay, no? Pero, tandaan natin, hindi lahat ng bagay ay para sa atin. At hindi lahat ng bagay ay para sa ikabubuti natin. Maaring mabuti sa iba, maaring sa iyo ay hindi. Amen? Mga kapatid, no? So, alam nyo, minsan kasi ang problema natin, di ba, yung envy, no? Medyo naiinggit, no? Medyo gusto natin yung, kung ano yung mayroon yung iba, no? Gusto ko, ganyan din yung sa akin, no? Okay, no? Pero, ingat, no? Kasi yun nga, it robs you of your happiness. Amen? O ito ba? Pangatlo, yung sana mind, yung utak mind. Yan, no? Utak, mind. Parang ganun din, kamag-anak na yung sana all. Di ba? Yung iba nga, sana all mind. Talagang sa'yo na lahat talaga. No? Mula kita mo, mine, no? Mine, no? So lahat na lang talaga. No? Mine, no? Parang ganun din yan, right? No? Minsan, hindi lang envy yan, kundi greed. Di ba? Lahat akin, no? Gusto ko yan, no? Okay, no? Alam nyo, mga kapatid, mag-iingat dyan. Kasi, again, it robs you of your happiness. Okay, ito, no? Yung iba naman ay mga utak bigo. Nakita na kayo ng mga utak bigo? Kapag mga utak bigo, ito yung, wala na akong gana dyan, no? Ayaw ko na. No, sa 10 niligawan ko, 15 ang nambasted sa akin. Wawa naman talaga. Sa 10 inaplayan ko, no, 20, nireject ako. Di ba? Alam nyo, kapatid, ang buhay talaga, may mga failures. Pero hindi porke nag-fail ka several times, ibig sabihin, yun na ang karakter ng buhay mo. Tama? Minsan kasi we are defined by our failures. We let our failures to define us. Diba? Ito experience ko, kaya ito na yung buhay. No. Kapag po ganon, ang tendency, mawawalan po tayo ng confidence. Di ba? At hindi na yung mga pagtingin natin sa buhay, magiging negative na, wala na tayong tiwala. Kasi nga, yung nga po, utak, bigo, utak sawimpalad. No? Yung iba naman, utak biktima. Ano naman yung mga utak biktima? Siya yung bang, siya kasi, no? Kung hindi sana nagkaganito. Wala na mangyayari sa buhay ko kasi ganyan. Yung bang, para bang, come on naman. No? Ang pagtingin mo sa buhay, parang laging passive. Yung bang, para kang tinatangay, kung saan katangayin ng sitwasyon, kung ano nangyayari sa paligid. Di ba? Alam nyo, ang buhay, meron tayong personal responsibility. Amen? No? Hindi ka lang biktima ng sitwasyon. Meron din po tayong mga pwede pang gawin. Amen? So, hindi ka biktima ng kapalaran. Di ba? Hindi po. No, meron kang magagawa pa sa buhay. Ano pa? Yung iba yung mga utak pagod. Nakakita na kayo ng utak pagod? Tulog ng tulog, puyat. Kain ng kain, gutom. Nakakita kayo ng mga ganon, no? Yung bang, pinapanood ka lang, hirap naman ang ginagawa nila. Nanood lang, napagod pa. Nakita ka ng ganon, di ba? Alam niyo, may mga ganyan, no? Bakit? Alam mo, pag utak pagod ka, parang, lahat na lang parang mahirap. Hindi ka talaga aasenso sa buhay. Pag hindi ka umasenso sa buhay, paano ka naman magiging masaya? Di ba? So yan, ano ba? Yung iba naman, yung mga utak chillax. Yan. Yung mga gusto, puro relax lang, no? Di bali ng tambay, basta di pagod, no? Yung mga ganyan, no? Na mga pananaw sa buhay, no? Yung bang gusto, puro relax. Kasama na din dyan yung mga utak laro. O yung iba nga dyan,
Pagkatapos itong service na to, excited umuwi, hindi para sa Noche Buena kundi hindi para sa medianoche, kundi para sa COC. O kaya para sa PUBG. 'Di ba? Sa totoo lang, 'di ba, yung iba ang mga puro laro ay iniisip, no? Okay, maglibang, no? Walang masama basta okay yung nilalaro mo, pero dapat alam din po natin na hindi dapat puro ganyan yung buhay. Amen ba? Okay? O yung iba, utak pera. Nakakita ka ng taong utak pera? Yung 5 bagay lang ang nasa isip niya. Pera, kwarta, datong, atik, money. No? Yun lang. Ang mga katwiran ng mga yan ay walang dating pag walang datong. Ganyan. Walang kwenta pag walang kwarta. Ganon. Pag tumingin sa kapwa-tao, sinusukat yung halaga ng kapwa-tao, depende sa kanyang pera. No? Pag tumingin sa kanyang sarili, no, at nakikita niya yung kanyang significance lang pag may pera siya. Di ba? Isa namin mga taong ganon, di ba? Puro pera yung iniisip, no, at hindi na yun na lang lagi yung nagpapatakbo ng kanilang buhay. Naalala ko tuloy yung lumang kinukwento para sa mga hindi nakakaalam pa nito, no? Meron daw isang mama, no, na sinalubong ng hold-upper at sabi sa kanya, hold up to, wallet mo, no? Tapos, ang ginawa niya, instead na ibigay niya, tinalikuran niya yung hold-upper, takbo siya, takbo. At pagtakbo niya, binaril siya ng hold-upper, bang! Tinamaan siya sa ulo, tagos dito, no? Bagsak siya, padapa. Tapos mamaya, nagpilit tumayo, nakatayo uli. No? Tapos, takbo uli. Aba, antigay mo, sabi ng hold-upper, bam! Binaril siya, tumama sa likod, tagos sa puso, no? Bagsak. Tapos, nagpilit tumayo, nakatayo uli. Iba-ibay talaga, sabi ng hold-upper. Tapos, binaril uli, bang! No? Ngayon po, this time, tinamaan po siya sa may bandang puwet. Durog ang kanyang pitaka. At doon siya namatay. No? May pumatao, no? Puro, ganun na lang buhay, no? Puro tungkol sa pera, no? Alam nyo, mahalaga yung pera. Kailangan natin ang pera. Pero dapat, alam din man natin ang tamang lugar nito sa buhay natin. Tama? Okay? You use money, you do not serve money. Right? You need money, but you do not love money. Amen? No? Alam mo kapag, ang pangit di ba? Pag napapaaway ka na dahil sa pera, no? Mag-asawa, nag-aaway dahil sa pera, di ba? Pero ang magandang katwiran, yung mga hindi utak pera, yung bang katwiran pera lang yan, no? Di ba? Hayaan mo na, babalik din yan. Di ba? Yung I like those expressions. Di ba? Yung mga, hindi sila yung parang, kapag nawalan parang, alam mo yung parang pinagsakluban na sila ng langit at ng lupa, no? Kasi alam niyo mga kapatid, one thing about money, ang ginagamit ng central bank diyan at ng iba, of course, na mga monetary agencies, ang tawag po nila pag naglabas ng pera ay circulation. Okay? Circulate. Bakit? Ang purpose po ng pera ay mag-circulate. Tama? Tama ba? So pinakawalan nila to, halimbawa 1,000 piraso ng 1,000. Ang purpose ng pinirelease na yon is to circulate, umiikot. And I think we have to realize na ganun dapat tayo tumingin sa pera. Ang pera, money is for circulation. Amen? So hindi yan mag-i-stay sa akin, iikot yan, pero pag ikot, may bumabalik din sa akin. Ano kaya subukan yung tandaan yung serial number? Baka magulat ka. Ito rin yung pera ko nung ano ha. Di ba? Kasi nga, money goes around. Right? May nawawala, may pumapalit. Di ba kaya nga ang ganda ng mga expression ng iba, mo na, kaya naman kitain yan. No? Importante, ganito. Kaya lang yung iba, isasakripisyo a relationship, isasakripisyo kahit ano, basta magkapera. No? And you cannot be happy with that. No? Mahirap pag ganun po yung pananaw po natin sa buhay. Right? Okay? Kaya wag utak, pera. No? Yung iba naman ay yung utak mahirap. No? Pag, alam mo sa totoo lang, problema to ng mga Pilipino, yung poverty mindset, minsan kahit saan ka pumunta, yung bang, ito nga yung napapansin namin no? Minsan makakakita ka kahit sa ibang bansa, nagagalakas nila sumweldo. So may mga napapansin kami, may pagkautak mahirap pa rin itong mga to. No? Kasi nga minsan yun ang sakit natin. Di ba yung bang kahit may pera, utak, yung bang feeling mo pa rin, wala ka pa rin pera, yung laging parang mahirap, utak mahirap. No? Kaya utak ayuda, no? Utak tanggap, di ba yung ganon? Walang masama na tumanggap ng tulong, ha? No? Pero yung bang, puro na lang, ganon ang tingin natin sa sarili natin, no? Ay, ang hirap ng buhay. Ay, ganito ako 2020, ganito pa rin ako 2019. How about having an abundance mentality? Di ba na? Basta ako magsisikap ako, gagawin ko ang part ko, pray ako, tutulungan ako ng Panginoon.
Okay? Hindi ako magpapakakuripot, no? Tutulong ako sa iba. Yung mga ganun, no? Magbibigay ako, no? Susuportahan ko gawain ng Panginoon. Kasi po, pag utang mahirap po talagang gawin niya mga yan eh. Pero, para mapalitan po yan, palitan natin ng aksyon. Di ba? Sige, may mga needs ako, pero papalitan ko yung mindset ko, umpisahan ko sa aking mga aksyon. At unti-unti nakikita natin, nawawala yung ganun. No? Yung pagiging utak, mahirap. No? So, yan mga kapatid, at yung iba-iba pang mga bagay, no, ng mga mindset na yan, may mga bagay na hindi dapat talaga maganda sa buhay natin. Pero I want us to read verse 16. Verse 16, nung 2 Corinthians chapter 5, sabayan nyo nga po ako, sabi niya, from now on, therefore, we regard no one according to the flesh. Even though we once regarded Christ according to the flesh, we regard Him thus no longer. Tapos sa kanya sinabi, yung verse 17, for if anyone is in Christ, he is a new creation. Ano raw ang nabago? Alam niyo, ang pag-unang nababago pala talaga, mindset eh. No, yung the way you regard things, and in this case, the way we regard Christ. Sabi niya, ang bagong nilalang, bakit bagong nilalang? Una na bago talaga yung pagtingin sa buhay. Right? At may mga pagtingin sa buhay na talagang dapat mawala sa atin, pero alam po nyo, higit sa lahat na dapat mabago sa mindset natin is the way we regard Christ. Hello? O nga no, ano nga ba si Lord sa buhay natin? No? Because if there must be a change of mindset, it must be a change about the way, it must be a change of the way we look at the Lord Jesus Christ. Ganun po dapat eh, no? Your mind must be changed about Jesus. Amen? Anong ibig sabihin niyan, Pastor? O nga no, ano nga ba pagtingin ko kay Lord? No? Kasi po pwedeng nag-church tayo, and yet, para, ano nga ba si Lord? Parang pinupuntahan sa simbahan, no? Ganun ba? Para, yan na, ito yung, si Jesus ay relihiyon natin, no? Alam natin, lagi natin sinasabi, it's not about our religion, it's about relationship of the Lord Jesus. Yan lagi natin sinasabi, it's about a personal relationship with Jesus. Okay? So kaya nga, sabi ni Apostol Pablo, nabago yung pag-iisip namin, pati yung pagtingin namin sa Panginoon. Of course, dati sina Apostol Pablo, pagtingin nila kay Lord ay impostor, pagtingin nila sa Panginoon ay tao lang, pero yung nakilala niya ng totoo ang Panginoon. At alam niyo po, dapat isang bagay yan, mabago sa buhay natin, na alam natin na mas mahal po natin ang Panginoon at kinikilala natin siya, Panginoon talaga ng buhay natin. Na siya yung boss, siya yung nasusunod sa buhay po natin. Kasi yun lang po totoong mga submitted sa Panginoon, sila po talaga yung nakakaranas, nakaka-enjoy ng kanilang Christian life. Sila po yung mas nakakaranas kung gaano kasarap yung mayroong Kristo sa kanilang buhay. Amen? Okay? So, new mindset. No? Change mindset. Number two. Ano ang kailangan natin for a happy new you? Healed heart. Yan. Healed heart. Sino po rito ang mayroong dugoang puso? Sugatang puso. Alam niyo, dito raw, ayon po sa pag-aaral, nakita na sa Japan daw, ay yung rate ng suicide. Sa Japan kasi mayroong ganun talagang para somehow parang spirit, no, atmosphere, no, meron silang kaya nga din naman yung tinatawag na harakiri, di ba? Seppuku, di ba yung mga ganyan. No? May mga ganun talaga, yung iba tumatalon na lang sa building, no? So, yung pong maraming mga cases na ganun, mga dati pa. Pero sa pag-aaral po during this pandemic, yung 1 month po na dami ng namamatay dati sa suicide, ngayon daw po ay parang 1 taon yung katumbas. No? Sa loob yung 1 buwan, ay, halimbawa, yung 1 buwan, ngayong 2020, ay katumbas na halos ng 1 taon. Noon pong 2019. Or basta katumbas ng mga nag-suicide. Ang alam ko yung mga nag-suicide, no? O higit pa yata dahil pati katumbas ng mga namatay sa sakit. No? Ng buong 1 taon. No? Imagine, no? Bakit? Ayun nga po kasi. No? Of course, naiintindihan po natin, may mga meron talaga mga physiological, chemical imbalance cases, no? Pero alam niyo, sa totoo lang, maraming mga tao nga po kasi minsan yung pong pagdadala natin sa buhay. Sabi nga nila talagang ngayon pong panahon na to, may mga winners, may mga losers eh. Halimbawa sa mga industries, no? Interestingly, sa mga pag-aaral, mayroong mga lumalabas na mga winners. Ano ba yung mga winners na yan?
Halimbawa po, yun daw mga creators, halimbawa yung mga YouTube, ganyan, no? Mga winners daw. Pero yung sa movie industry mismo, yung traditional film, nako, yun mga losers, no? Mga ano pa, yun daw airline industry, of course, obviously, mga losers po yung mga yan, yung mga ano pa ba, yung mga hospitality, hotels, Airbnb, yung mga ganyan, no? Pero sa housing daw, no? Sa ibang lugar, mabenta raw yung housing, no? At maganda raw po yung effect. So, ibig sabihin yun nga po, sa iba-ibang mga sitwasyon, mayroong napabuti, mayroong napasama. I don't know kung anong nangyari po sa inyo ngayon pong panahon na ito. Pero patapos na po yung taon. And it's your choice. No? Either tignan mo pa rin yung sarili mo na puro regrets, na puro biktima, na puro yung talunan, no? O kaya, pwede rin na hayaan mo na lang na pagalingin ka ng Panginoon ngayon at magtiwala ka na may ibang gagawin naman si Lord sa mga susunod pang panahon ng buhay mo. Amen? No? Kasi nga talagang ganyan, nangyayari nga po yan sa buhay. Pero, it's up to you how you handle life talaga. Amen? May mga wounded hearts. Yun po ang reality ng buhay. Nasasaktan tayo ng sitwasyon, nabiktima tayo ng kung anong mga pangyayari. O pwedeng nasaktan tayo ng ibang tao, pero alam nga namang dadalhin pa natin itong mga hurts na yan. Diba? Matatapos yung taon, mas mabuti, kapatid, no? Isama mo na, lunukin mo na, kasama ng spaghetti mamaya. Right? Spaghetti pababa ng pababa. No? Pero gawin mo na, pataas ka naman ng pataas. Amen? No? Alam nyo, no? Mahalaga na matutunan nating mag-let go. Tingnan mo katabi mo, let go. Let go. Andiyan na, sige, may mga hurts. Andiyan na, may mga frustrations. May mga offenses. Anong panahon ba nawala yung mga yan? Come on. Anong taon nawala yung mga yan? Diba? Meron bang taon na walang offenses? Meron bang taon na walang sakit? Meron bang taon na walang nag-away, walang nagtampuhan, na walang papol? Diba? Hindi. Marami, sa lahat ng panahon, mayroong mga ganyan. Kaya nga po, ang mahalagang matutunan natin ay kung nasugatan, huwag mo nang alagaan yung sugat na yan, kundi i-let go mo na, no? Para mas maging masaya yung buhay. Amen? At alam nyo, the best way to let go is to forgive. Come on, pakisabi ng malakas, forgive. Pagpapatawad talaga no? Alam nyo, kahit anong gawin natin, if you do not forgive other people for these offenses to you, if you do not forgive yourself, no, mahirap po talagang maging masaya. Di ba? Kung hindi po tayo magpapatawad, no, dadalhin pa rin po natin yan. Kaya nga, yun pong, nung sabihin nga po sa atin ng Panginoon, patawarin, di ba tinuro niya, forgive us our debts as we forgive our debtors. Patawarin mo kami kagaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Bakit sa kaigsing prayer na yon, ilang words lang, isinama pa yon ng Panginoon? Kasi nga po, napakahalaga yung forgiveness. Okay? I don't know kung anong mga nangyari sa inyo, kung anong mga pinagdaanan po ninyo nitong mga nakaraan, o mga dati-dati pa. Pero let your heart be healed. Dito po tayo sa church, let us ask God to touch our hearts. So we can be healed. At lalabas po tayo na alam po natin na yung pusong sugatan, pinaghilom ng Panginoon, at magkakaroon po tayo ng bagong puso pagpasok po natin sa panibagong taon. Amen, mga kapatid? Healed heart. Pakisabi ng malakas, healed heart. Okay? Number 3, renewed spirit. How to be a happy new you? Okay, you need to have a renewed spirit. Okay, pakisabi ng malakas, renewed spirit. Pag sinabi pong renewed spirit, bakit ba? Ganito muna, pakinggan natin ang buti ito. Not everyone has a spiritual life. Okay? That should be clear. Okay? Pag sinabi mo kasing renewed spirit, it's about your spiritual life. Pero alam po ninyo, napakahalaga daw na ang isang tao ay mayroon pong malakas na inner life, no? Yung spiritual life, healthy spiritual life. Sabi nga ni Apostol Pablo, no? Our outward being gets weak, but our inner being is restored day after day. Diba? Sabi rin ni Prophet Isaiah, diba? Those who wait upon the Lord shall renew their strength.
They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. Ano ibig sabihin ng waiting upon the Lord? Issue po kasi yun ng spiritual life. Di ba? Alam nyo, sa totoo lang, pinakamahalaga po pala sa buhay ng isang tao, pinakamahalaga, sabi ko, hindi ko sinabing hindi mahalaga yung iba. Kaya lang, mahalagang makita natin yung koneksyon na regardless pala ng kahit anong mga bagay na mayroon po tayo, iba pa rin talaga yung effect ng maayos yung ating spiritual na buhay. Right? So kaya nga, para sa Panginoon, napakahalaga na pangalagaan natin ang ating spiritual life. And right now, I am saying, renew your spirit. Renew. Pero bago mo nga i-renew, i-secure mo muna, may spiritual life ba? Diba? Kasi nga, not everyone has a spiritual life. Sino bang may spiritual life? Alam po ninyo, nung sabihin ng Panginoon, John 3 verse 3, you must be born again. Sabi niya, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Tapos verse 7, you must be born again. Ano ba ang tinutukoy niya sa born again? Born in the Spirit. Born in the Spirit. Yung isang tao lumapit talaga sa Panginoon, may panganak sa Espiritu, magkaroon ng spiritual life. Okay? At yun po yung nangyari sa sino man na tumanggap ng totoo sa Panginoong Hesukristo. They are now born in the Spirit. Okay? Meron na silang spiritual na buhay. But listen, not everyone who has a spiritual life is always happy. Okay? Ulitin ko po yan. Sabi ko kanina, not everyone has a spiritual life. Pero pangalawa, not everyone who has a spiritual life is always happy. Hindi ibig sabihin na porque may spiritual life ka, laging masaya. Kaya nga, may mga pinagdadaanan din eh. Di ba? May mga sorrows. No? May mga hindi magandang mga sitwasyon. So, hindi ibig sabihin na happy ka lagi. Pero, iba namang usapan naman, na ang kwento ng buhay mo ay ma-prolong unhappiness. Mas mahaba. If your life is characterized by unhappiness, hindi ako masaya sa ganito, hindi ako masaya sa ganyan. No? Mukhang mayroon na pong problema. Hindi na po normal yon. Normal na minsan di masaya, pero pag laging wala na lang saya, di ba? Mas maraming lungkot lagi yung buhay, kahit mananampalataya ka na, kaysa saya, no? Teka, something strong. Ano po yung pwedeng mali? Well, it may be because yung spirituality para sa iyo, yung Kristyanismo is just a routine. No? Parang, ano na lang, rutinary na lang, talagang ganyan. You go through the motion, sabi nga, talaga sumasakay ka na lang. Sometimes yung familiarity, no, dahil nasanay na tayo sa buhay church, nasanay na tayo sa pagbabasa ng Bible, di ba yung maganyan? Ay, nabasa ko na to. No? Ay, pinatay ni David si Goliath. No? Nabasa ko na to. Ay, si Bathsheba sa kasi David. Nabasa ko na to. Talaga naman hindi mababago na yung kwento na yon. Alam nga namang si Goliath at David pa ang magka-appear pag binasa mo uli. Diba? Pero kung tayo po ganon tumingin, porque nabasa na natin, na tayo, may sense of yung familiarity, talagang mahirapan po tayo. Right? Kasi nga po, kapag po yung open lagi yung heart natin sa Panginoon, mayroon pa rin pong spiritual freshness. Amen? No? Ano pa? Well, po pwedeng because of our values. No? Kaya, spiritually, hindi ako... alam po niyo, minsan kasi dahil nga sa mga priorities natin, hindi naman gaano na-value yung mga spiritual na mga bagay. That's why, hindi natin gaano ma-enjoy ang ating relasyon sa Panginoon, ang ating spiritual life. Pero ito po, isang bagay mga kapatid, na gusto kong tingnan yung mabuti. Psalm 51 verse 10. Psalm 51 verse 10, sabi po ni Haring David. Alam niyo po ba, last Sunday, di ba, pinag-usapan natin si Haring David, tapos pinag-usapan din natin si Bathsheba. Remember? Di ba? Yung nga nagka-appear silang dalawa, no? Si David na talagang pinagpala, napakabuti, pero may time sa buhay niya na pumalpak talaga siya ng pagkabigat-bigat. Pero after that, ang maganda kay David, nag-repent. Hello? Yun po ang maganda. No? Nag-repent siya. At Psalm 51 ay tinuturing na ito kinanta ni David nung panahon na siya ay magkasala at ma-realize na niya ang kanyang kasalanan. At ang sabi niya dyan, no? Come on, sabayan niyo ako magbasa. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Di ba? Ano raw? Lord, create in me a clean heart. Likhaan mo ako ng malinis na puso.
At i-renew mo, Panginoon, pagpanibaguhin mo yung right spirit within me. Right spirit. Pakisabi nga po ng malakas, right spirit. Bakit po? Kasi nga po, dahil nga po sa kanyang kasalanan, yung kanyang puso dumumi, di ba? Kaya nga sabi niya, create in me a clean heart. At dahil din po sa kanyang kasalanan, yung kanyang espiritu na mali. Dumumi ang puso, na mali ang espiritu. Okay? Sin dirties the heart. And sin wrongs the spirit. Gives us wrong spirit. Yun po ang effect pala niyan. No? Kaya nga, alam po ninyo, kapag ang isang tao, in the first place, nasira na pala yung kanyang relationship sa Panginoon because of sin, pwede palang mauwi na yan sa wrong spirit. Ano mang kasalanan, hindi kinakailangan kagaya ng pangangalo niya ni David, no? Pwedeng mga sin of the spirit, diba? Yung pride, mga ganyan, no? At yung mga kasalanan na yan, nagki-create pala yan ng wrong spirit. At pag wrong na yung spirit, ano ang effect sa atin? Of course, nagiging negative na po tayo sa buhay. Tama? Iba na yung pagpananaw mo sa buhay, you become unhappy. Diba? Of course, you grow cold sa relationship sa Panginoon at sa paglilingkod sa Panginoon. Why? Because of wrong spirit. Pero ang maganda po nito, mga kapatid, kaya ako sinasabi, regardless kahit ano pa yung mga nangyari, kahit ano pa yung mga pinagdaanan natin, you can always come back to God and tell God, Lord, create in me a clean heart and renew a right spirit within me. Amen? Na alam po niyo, ngayon pong taon na to, na tinatapos natin, papasok po tayo bukas sa panibagong taon, ano po ang magandang hilingin natin po sa Panginoon? Lord, renew a right spirit within me. Amen? Nabiktima ako, Lord, ng familiarity, ng routine sa Christian life. Lord, renew a right spirit within me. Lord, nagkasala ako, pero Lord, please, renew a right spirit within me. Amen? Lord, di kita naging priority, medyo nag-iba yung values ko. Pero, ang maganda po sa Panginoon, lagi po siyang nagbibigay ng spiritual renewal. Amen po ba? No? So how to be happy, a happy new you? Pinakamahalaga po talaga is for us to be spiritually renewed. Amen? Mahalaga po yung damdamin natin, mahalaga yung iniisip natin. Pero tandaan po natin, yung kaluluwa natin, yung spiritual life po natin. Let's address that. Tumayo nga po tayo lahat. At sa oras pong ito, sa pagharap po natin uli sa susunod po na taon ng buhay po natin. Sabi ko kanina, magpasalamat tayo, di ba? For the past year. No, itong taon na to, na tinatapos po natin. Pero sa pagkakataon namang ito, di ba, lumapit po tayo sa Panginoon. Come to think of this, kapatid. Magbulay-bulayan mo lang ito habang nakayuko, habang nakapikit. Kumusta ang spiritual life mo the past year? Kung ikaw nanlamig, hahayaan mo bang matapos ang taon, malamig ka pa rin? Kung ikaw medyo naiba yung priorities, hindi mo nabigyan gaano ng priority si Lord, tatapusin mo ba ang taon na ganoon pa rin? Kung mayroong kasalanan na naging dahilan, hanggang ngayon ba dadalhin mo pa rin yung kasalanan na yan? Alam nyo, andyan na, may mga bagay na nangyari. But the good thing with God is that there can always be a new start. A fresh start. Yun, ang bait po talaga ng Panginoon. Ang Panginoon, kahit anong pagkukulang natin, kahit anong mali natin, lagi po siyang andyan. Sasabi sa atin, anak, lapit ka lang, and I am renewing you. Do you want to be renewed? Come on, do you want to be renewed? Lord, I want to regard you as my Lord, Lord Jesus. I want to regard you as my closest friend, as the lover of my soul, my shepherd, my first love. Lord, only you can fill my heart.
in my life. Di ba, lapit po tayo ngayon sa Panginoon at hayaan po natin na ma-renew po tayo spiritually. Let your spirit be renewed. If that is your prayer now, pwede ba ipatong mo lang yung kamay mo sa puso mo? Sabihin natin sa Panginoon ngayon, no? Kausapin mo siya. Kung ano man, yung tingin po ninyo, naging dahilan, nagkaroon ng wrong spirit, nagkaroon ng wrong values. Sabihin mo lang sa Panginoon, Lord, patawad po, Panginoon. At sabihin mo ito galing sa puso mo kasi nakikinig siya. Lord, I want to be renewed. I want to be renewed. I want spiritual renewal. Magpanibagong lakas, magpanibagong sigla, magpanibagong apoy. At dadalhin ko ito, Panginoon, sa susunod na taon. Lord, nag-fail ako 2020. At sino bang hindi nag-fail? But Lord, pagpasok ng panibagong taon, by your grace, mangyari ang kalooban mo sa buhay ko. Come on, sabihin mo yan sa Lord, Lord, your will be done in my life. Your kingdom come, your will be done in my life as it is in heaven. Thank you, Lord. O Panginoon, narito po kami. We pray, Lord, for a renewed spirit sa bawat isa po sa amin. Lord, palitan nyo yung mga mindset po namin. Heal our hearts. And Lord, give us renewed spirit. Panibagong apoy, panibagong lakas. Panginoon, panibagong sigla sa amin pong pagsunod sa inyo, sa amin pong relasyon po sa iyo. Renew our spirits, Lord. Sino man, asan man kami, Panginoon, I pray for that special touch from you, for spiritual renewal. Gawin niyo po ito sa buhay po namin. At pinapanalangin din po namin ngayon, Panginoon, tulungan niyo nga po kami, ano man mga mindset na mali sa amin, palitan mo ito. Yung pagtingin namin sa iyo higit sa lahat, Panginoon, palitan mo po ito. And Lord, I pray for healing of the heart right now. Sino man, Panginoon, na mayroong sugat, ang kalooban, may galit, may hinanakit, Panginoon, I pray for the grace to forgive. Grace to forgive. And release them now, Lord, from any hatred, grudges, anger. Release your people now. And touch their hearts, Lord. Kapatid, let God touch your heart. Pagalingin niya yung puso. Ano man sugat. At hayaan mo, tanggalin ng Panginoon ano mang galit. Come on. Let your heart be healed. Lord, touch our hearts. Touch your people's heart. Touch everyone's heart, Lord. Salamat po, Panginoon. Receive God's touch, kapatid. In Jesus' name, receive God's touch. And thank you, Lord. Thank you, God. And right now, Lord, we pray for spiritual renewal for every one of us. Panginoon, kung dati na kami na nasa maayos na kalagayan spiritually, keep us burning. And I pray, Lord, for even greater fire for you. Panginoon, mas matindi pa na apoy, mas matindi pa, Panginoon, mas malalim pa na spiritual na buhay. Tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin. I pray, Lord, for spiritual refreshment sa bawat isang anak po ninyo. Lalabas kami sa lugar na ito, masasabi namin, we have been refreshed, we have been revived, we have been renewed by your touch. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Tinatanggap namin ang inyong pagre-renew ng aming mga espiritu ngayon. In Jesus' name, amen at amen. Amen. Yan. Praise God. Sige po, tawagin ko na po ang worship team para po sa ating disco-disco ulit. No? Okay. Pero bago po yon ay, of course, ilang announcement lang po. Ano ho? Yun pong ating prayer and fasting na na-announce. No? So, ilalaan po natin yun pong week na yon
para mapanalangin natin ang ating sarili, ang ating pamilya. Second, wag muna ngayong susunod na week, no? Tunawin niyo muna yung mga kinain niyo, no? Para gutom na kayo sa second week, no? Sa second week po tayo magpa-fasting. Okay, of course, nasa inyo po yan. We encourage you, no? Devote your time in prayer para po sa sarili, para sa pamilya, para sa ating of course, para po sa ating church. Okay po? So, yan, sa susunod din po, of course, tuloy-tuloy sa Sunday, yun pong 2 services pa rin natin, ipag-pray lang din po natin, no, yung mga magtuloy-tuloy po yung ating mga services, wala na maging problema, and Lord willing, magdadagdag na po tayo ng ating ng ating services. Okay? And hopefully, pag MGCQ na tayo, pag-pray po natin, no, na mas madagdagan pa rin yung allowed na papasukin natin. Okay? Sige po, tanggapin po natin ang basbas ng Panginoon, no, para po sa susunod na taon. Okay, yung po tayong lahat, pumikit. Lord, maraming pong salamat sa inyong kabutihan. Salamat sa napakarami na mga ginawa nyo sa buhay namin. Yung iba, maaring din namin nakita. But we believe, Lord, that you never stop working in our lives. Lagi kang active, Panginoon, sa buhay namin. Salamat po, Panginoon. Salamat sa nagdaang taon. May mga hindi magandang nangyari, pero sa lahat ng ito, hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. You have been with us, Lord, and you have redeemed us from every adversity. Kaya maraming pong salamat sa presence ninyo. Salamat sa pag-iingat. Salamat sa mga blessing, Panginoon, sa finances, sa health, sa relationship, sa lahat ng areas ng buhay. Panginoon, maraming pong salamat for year 2020. At ngayon, Panginoon, sa pagpasok namin sa panibagong taon, basbasan nyo kami, ang bawat pamilya, kabuuan po ng church, Panginoon, lahat ng kasama namin nakikinig ngayon. Basbasan nyo po ang finances, ang health, ang relationship, ang mga negosyo, Panginoon, ang lahat ng areas ng buhay. At Lord, gawaran ninyo ng kapayapaan, ng kaligayahan ang bawat tahanan. Salamat po, Panginoon. At ngayon, mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Pagliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at maging mapagbiyaya siya sa inyo. Ibaling niya ang kanyang tingin sa inyo at maranasan nyo lagi ang kanyang kapayapaan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen at Amen.